Alright, welcome back sa aking video tutorial dito sa Means Mushroom. Alam ko, marami pa rin naguguluhan sa inyo na kung paano talaga ang wastong pag-aalaga ng patubuan ng kabuti. At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Papakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng good na fruiting bag at sa bad na fruiting bag, yung kinapitan ng contaminated. Kaya kung naguguluhan ka pa ngayon, para sa itong video na to, panoorin mo hanggang dulo. Ipaliliwanag ko sa inyo kung paano talaga nangyayari, kung bakit tayo nagkakaroon ng contamination sa ating fruiting bags. Para sa mga beginners, kailangan mo to. Pero kung dati ka ng mushroom grower, maaari mo rin pakinabangan at makuhanan ng idea ang video na to. Alright mga kaamag, umpisaan na natin yung ating video tutorial na kung bakit nagkakaroon ng contaminated ang isang patubuan ng kabuti. At paano nga ba ito nangyayari at kung saan ito nagmumula at kung ano ang dapat nating solusyon. Ito ay isang contaminated fruiting bag. Napapansin ninyo, meron siyang bunga, meron siyang white oyster mushroom, pero dry na siya mga kaamag. Ayan, pansin nyo, ang kanyang texture ay black at nasamaan siya ng kulay puti. Ito yung tinatawag natin na punjay. Ayan, naging para siyang mapa. Alam ko sa mga datihan na nagma-mushroom, ito na-encounter na nila yung ganitong itsura ng fruiting bag. Ang maaaring pagmulan nito, mga kaamag, pwedeng sa binhi na ating ginagamit. Yung inilagay natin dito na binhi, na kung paano natin inoculate itong mushroom fruiting bag, kaya siya nagkaganito. Kaya siya hindi nag-polyramified dahil nagkaroon siya ng contamination. Bakit? Yun nga, sabi ko, pwedeng nagmula ito sa ating ginamit na binhi. Pwedeng yung binhi na ginamit natin ay merong contamination. Una, kaya take note. Kaya kung meron ka dyang ballpen, papel, isulat mo na. O di kaya, pwede mo reviewin ang aking video na to. Yun ang una natin nakikita dito na problema, kung bakit siya nagkaganito. Pangalawa, pwede sa pag-inoculate ninyo. Saan ba kayo nag-inoculate? Alright? Saan ba kayo nag-inoculate?
kinakailangan malinis ang area. Walang alikabok, walang mga agiw-agiw na po pwedeng pagmulan ng contamination na maaaring magbigay ng problema habang kayo nag-i-inoculate. Kaya iiwasan ninyo yon. Iwasan ninyo yon. At gumamit tayo ng mga needle, stainless needle na pang kutkot natin sa ating mga binhi. At syempre, bago natin gamitin yung ating mga inoculation needle, ay kinakailangan natin na i-sterilize pa yon. Sterilize natin, pahiran natin ng alcohol 70% para mas sigurado. Ayan. Dahil kapag sa inoculate ninyo na kung paano nyo ito taniman at kayo ay naging pabaya, lalo na nagtanim kayo, malakas ang hangin, pinapasok ng hangin yung area ninyo, possible magkaroon ito ng contamination. Yan yung mga isa sa nakikita natin kung bakit nagkakaroon ng problema yung ating mushroom fruiting bag. Yan. Yun yung mga possible na problem. Tandaan yan, mga kamag, sa mga beginner at sa mga datihan. At yung sumunod, yung pangatlo, kung pwede ito na hindi siya na-steam na mabuti. Ang tanong, ilang oras ba talaga ini-steam ang mushroom fruiting bag? Maraming naguguluhan dito. Maraming nagtatanong kung ilang oras ba talaga. At kung saan ito bibilangan ng oras. Pag ito in-steam na at nasa loob na ng drum. Yung ginawa ninyong improvised drum. Ganito po yan mga kamag. Para sa mga beginner to. Tandaan ninyo. Sa pag-i-steam, bago natin bilangan ng oras, kung ilang oras ang ating ibinibigay dyan, sa akin, naging practice ko, sapat na sa akin ng 6 hours. Pwede naman sumobra, pwede mong gawing 8 hours. Kung masipag ka, kung nakukulangan ka pa, pwede yun. Pero ito ang technique dyan. Bago nyo bilangan ng 8 hours or 6 hours ang inyong nakasalang na mushroom fruiting bag na nakalagay sa improvised drum, siguraduhin ninyo na kumukulo na yung tubig sa loob ng drum. Siguraduhin ninyo na nag-i-smoke na yan sa takip, sa ibabaw mismo ng drum. Yan isang palatandaan na pwede na kayong mag-count. Pwede na kayong mag-count ng 6 to 8 hours. Yan. At hindi pa dyan, meron pa kayong dapat ingatan. Kinakailangan yung smoke sa ibabaw ng ating drum ay diretso. Alam niyo parang whistle, yung parang sa pressure cooker. Pero hindi naman ganun kalakas. Basta siguraduhin nyo lang na ang usok sa ibabaw ng drum na yon ay diretso. Hindi pwede yung pagewang-gewang. Ibig sabihin, pag ang usok ninyo sa loob sa ibabaw ng drum ay nagpagewang-gewang, ibig sabihin nun mga kamag, nagkukulang ka na ng supply ng init sa loob ng drum. Kaya yun ang diskarte dyan. Siguraduhin ninyo, pag nag-steam kayo, kumulo ng tubig, nag-smoke sa ibabaw ng drum, bilang ng oras, 6 to 8 hours, at kinakailangan, bantayan ninyo ang inyong ini-steam. Hindi pwede kasi yan na patay buhay. Mawawala ang smoke sa ibabaw ng drum, magiging pagewang-gewang, hindi pwede yun. I-maintain ninyo yung sirit ng maganda sa ibabaw ng drum. At yan ay magbabase
sa iginagatong ninyong kung kahoy, kung gasol man ang gamit nyo, doon yan. Dahil bakit natin yung babantayan? Hindi pwedeng mamatay. Ito. O bakit? May nagtanong. Binantayan ko naman po. Sinanong sabi ko po, 6 to 8 hours. 6 to 8 hours na i-steam po yung protein bag. Ngayon, 6 to 8 hours. 6 to 8 hours nga na nasa kalan, na in-steam niya. Pero, hindi niya alam na wala na palang apoy. Mahina na pala yung apoy na yon. Doon maraming nagkakamali. Kaya nangyayari, sabi, straight po yan, 6 to 8 hours. Nasa kalan po yan. Hindi ko po iniwanan. Kaya nangyayari sa ating mushroom protein bag ay nahihilaw. Hindi niya napapatay ng maayos ang bakterya dito sa ating mushroom protein bag. Yan, tandaan yan mga kaamag ha. Yun lang ang sikreto dyan. Kinakailangan bantayan pag nag-steam kayo ng protein bag. Siguraduhin na 6 hours yan na straight, na hindi humina ang inyong apoy. Na maintain ninyo yung supply ng init sa loob ng drum. 100% malabo na magkaroon kayo ng contamination. Yun lang. Huwag po ninyong dadayain ang pag-i-steam. Huwag po ninyong dayain ang proseso. Huwag po tayo mag-shortcut. Dahil bakit? Sayang lang ang ating effort, sayang ang ating pagod, sayang ang ating puhunan, ang ating oras kapag tayo ay nagkaroon ng mataas na contamination. O sabihin na natin na wag na 100% na walang contamination. Sabihin na natin na 90%, okay rin yun. Kung halimbawa nag-steam ka ng 300 bags, nagkaroon ka ng contaminated na 10 o 15 pieces, okay na yun. At least, hindi ganun kataas ang contamination mo. Kesa naman sa 300 pieces na in-steam mo, na nagpabaya ka sa proseso. After nun, ang contamination mo 250 pieces. Ang good mo lang 50 pieces. Di ba? Mas mataas ang contamination sa iyo kaysa sa good. Ano mangyayari? Sayang. Sayang ang puhunan, sayang ang pagod, oras. Kaya ibigay natin ng tama yung ating proseso dito sa ating pag-i-steam ng protein bag. Ito yung ating mushroom protein bag na fully colonized, na dumaan sa maayos na proseso. Walang daya, walang shortcut. Kailangan ganito yung ating maging itsura ng ating mushroom protein bag. Ayan. Wala tayong makikita dyan na sign ng contamination. Di ba? Ganyan lang mga kaamag ang ating gagawin. Ang ginamit natin dito na binhi, good quality. Ang ginamit natin mushroom protein bag, good quality. Dumaan sa maayos na proseso. Kaya anong dapat may pangamba sa yung tinaniman na protein bag?
after nyo na may steam. Dahil mismo, ikaw mismo, alam mo kung paano mo yan pinrases. Ngayon, kung alam mo sa sarili mo na nandaya ka, sigurado may kaba ka. 50-50 ang iniisip mo. Hindi mawawala sa iyo ang mangamba. Dahil, bakit? Dahil alam mo mismo sa sarili mo na ang iyong trabaho ay dinaya mo. Kaya ganyan mga kaamag, huwag natin dayain ang ating proseso. Ibigay natin na maayos, ng tama, lalo-lalo na kung ito ang ating ikinabubuhay sa pang-araw-araw. Huwag natin madaliin. Tayo ay maging maingat sa ating proseso at magtiwala tayo sa ating proseso. Para sa mga beginner at para sa mga nagnanais na magpatubo ng kabute, yung ating pong mushroom fruiting bag, ang ating variant po dito na pinapatubo na white oyster mushroom ay good quality variant po ng white oyster mushroom. Para sa kaalaman ng lahat, meron po itong iba't ibang kulay, itong white oyster mushroom. Meron po siyang yellow, meron siyang pink oyster mushroom, at merong gray oyster mushroom. Pero mas popular ang white oyster mushroom. Ito yung pinaprocess ng mga processor na katulad ko na ginagawa nila na crispy mushroom chicharon. Ayan. Ito yung ating ginagawa na crispy mushroom chicharon. Ito yung mga paborito ng mga health conscious dahil ang mushroom ay sobrang napakayaman sa protina at nakakatulong sa ating immune system at sa iba pang may bibigay niya na health benefits sa ating katawan. Ayan, sana sa aking video na to, ito yung unang video tutorial ko ngayong 2024, January 14. Asahan niyo pa po ang ating mga magagandang ideas na ibibigay ko sa inyo dito sa aking YouTube channel na Means Mushrooman. Para sa mga nagnanais na maging kaamag, ayan, sa mga shout out dyan, sa mga kapwa ko kaamag, sa mga beginner, sa mga naturuan ko, sa mga local government gaya ng DTI, DOST, Bureau of Plant Industry, at dyan sa agriculture. Marami na rin po akong naturuan sa kanila na nagnais na magpatubo ng kabute na hanggang sa ngayon ay kanila pong pinakikinabangan. Alright, hanggang dito na lamang po ang ating video tutorial. Sana sa video na to ay napulutan mo ng idea na kung paano talaga nangyayari sa isang fruiting bag yung contamination. At kung marami ka pang gustong itanong about mushroom, pwede kang mag-message sa aking Facebook page na Means Miraculous Mushroom, at pwede rin po tayo mag-usap sa baba
ng aking YouTube channel na Means Masruman. O di kaya, kontakin nyo ko sa aking telepono na 0945-8875-085. Hanggang dito na lamang mga kaamag. Thank you for watching and God bless you all. Ingat po kayo palagi at ingatan natin ang ating mga sarili.